Ano po ang matututunan natin patungkol sa pananampalataya ni Rahab? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions, Bible Characters Edition. Binabati ko po ang lahat ng mga naka-enroll na sa online course natin na Understanding the Whole Bible. So excited na po ako ma-meet kayo. Ilang araw na lang, magkikita-kita na tayo sa ating klase. Now, kung hindi po kayo nakaka-enroll, interested po kayo, tingnan nyo na lang kung paano mag-enroll. No? Baka somewhere dito sa link natin nito, sa comment section, or sa description section, pwede nyo pong makita. Kung hindi naman kayo maka-enroll, meron pa naman siguro in the future, no? Tingnan po natin. Now, yung pag-aaralan po natin ay patungkol po kay Rahab. Rahab. Sino ba si Rahab? Now, balikan po muna natin yung ating mapa. Ito yung mapa natin. Ayan, ito po ang ilog ng Jordan, ilog ng Jordan. Noong mga panahon pong ito, si Joshua, bago sila tumawid sa ilog ng Jordan para sakupin po yung Promised Land, ito po yung Promised Land. Ayan. Nandito po sila sa kabilang parte nandito po sila sa Jordan, dito sa area na ito. Tatawid po sila patungo dun sa sa Promised Land para sakupin yung Promised Land. Now, ang una po nilang pupuntahan ay yung City of Jericho. Meron pong Old Jericho. Doon pa sa Old Jericho, no? Yan po yung una nilang sasakupin, sa nagpadala sila ng 2 espiya. Yung 2 espiya po na yon, syempre saan ka pupunta pag ikaw ay spy? Usually, during that time, kapag ikaw ay bisita sa isang lugar, diretso ka kung wala kang mag-anak doon, punta ka sa broth, ano mo tawag doon? Basta bahay ng prostitute. So, ito po yung sinasabi sa Joshua chapter 2. Then Joshua son of Nun secretly sent 2 spies from Shittim. Go look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. So nagstay sila sa bahay ni Rahab na prostitute. So nag-i-spy sila doon sa lupain na yon. Of course, nakarating yon sa hari ng Jericho. At sabi ng hari ng Jericho, Rahab, nagpunta ba rito yung espiya, no, na nabalitaan namin, mga espiya dito, yung mga Israelita. Sabi ni Rahab, ay, nakaalis na po, no? Habulin nyo, baka maabutan nyo pa. At yan nga, no, niligtas ni Rahab yung mga espiya. Siyempre, pag may espiya, pag nahuli yon, papatay na yon. Now, ito po yung usapan ni Rahab tsaka ng mga espiya bago matulog yung mga spy. Sabi po sa verse 9, I know the Lord has given you this land. Sabi po ni Rahab, no, doon sa mga espiya. Kamangha-mangha ito, no, kasi isipin niyo po, si Rahab nananampalataya kay Yahweh. Sabi niya, I know the Lord has given you this land and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. Lahat kami natatakot sa mga Israelita because of your God. So si Rahab po nananampalataya kay Yahweh because of the testimony. Dahil sa ginawa ng Diyos sa pamagitan ng bayan ng Israel. Yung mga miracles ng Diyos. Kaya si Rahab, nabalitaan niya lang yun, pero nanampalataya na siya. No? So sabi dito sa verse 10, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea. Tagal na nun, no? 40 years ago na yun, or I don't know kung how many years. Basta within 40 years. Tumawid sila doon sa Red Sea, natuyo yung dagat. Alam ni Rahab yon. So sabi niya, we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the 2 kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, our hearts melted. Nung narinig namin to, natunaw yung mga puso namin. And everyone's courage failed because of you. For the Lord, your God, is God in heaven above and on the earth below. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Faith in God is costly. Yung faith sa Diyos, ito po ay costly. Mahalaga, no? May value. Because sometimes, when you put your faith in God, it will cost you your life. Hindi po ba yan ang tinuturo ng ating Panginoon Jesucristo sa New Testament? If you believe in God, if you follow the Lord Jesus Christ, if you put your faith in the Lord Jesus Christ,
It will cost you your life. Persecution, mga pag-uusig, at maraming mga paghihirap at pagdurusa na dadanasin natin just because we believe in the Lord Jesus Christ. Para po kay Rahab, na iniligtas yung mga espiya because she believes in the God of Israel, ano po yung consequence nun? Kung sakaling hinalughog yung bahay, nakita na tinatago mo pala dito sa bandang bubungan mo, ano kaya mangyayari kay Rahab noong mga time na yon? Marahil pati siya ay binigti, no? O pinarusahan o kinulong. Faith in God is costly. Hindi po ibig sabihin manampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, manampalataya ka sa Diyos, life becomes easy. Hindi ganon. Matitest talaga yung faith natin sa ating Diyos. So that's number 1. Number 2, faith requires a change of allegiance. Again, actually yung kaso ni doon, kasi nag-aaral ako ng batas, no? Naisip ko treason to Panahon ng gera, tapos nag-change ka ng allegiance, imbis na yung loyalty mo dun sa king, sa bayan ng Jericho, nag-change ka ng allegiance, you swear your allegiance, so to speak, to the king of Israel. Pumanig ka sa kabilang bayan, kabilang nation, no? So, yung pananampalataya po, it requires a change of allegiance. Imbis na nananampalataya ka sa mga tao, nananampalataya ka sa religion mo, nananampalataya kung kanino man, lahat ng yun, wala na yun. You put your faith in God. Yun na yung allegiance mo, yung loyalty mo sa Diyos na. Kahit pa mag-conflict yung boss mo tsaka yung si God, laging si God yung pipiliin mo. Pag nag-conflict yung sitwasyon o yung mister mo o misis mo o yung mga anak mo o yung kababayan mo o yung mga choices mo kay Lord, merong kalooban yung tao, merong kalooban yung Diyos, merong gusto yung tao, merong gusto yung Diyos, laging Diyos yung pipiliin mo. That's allegiance, that's loyalty. Ayun po yung faith, no? Maraming pagkakataon sa buhay natin na magkakaroon tayo ng desisyon. Split yan, kaliwa kanan. Yung isa kalooban ng Diyos, yung iba kalooban mo lang, kagustuhan ng pamilya mo, or something na madali, something na, easy pero sinful, hindi naman kalooban ng Panginoon. Pero if you have allegiance, you swear your allegiance to God, laging si Lord yung pipiliin mo. Si Rahab po, ibang klase. Pinagpalit niya yung kanyang bayan, pati yung kanyang hari, para kay Yahweh, because she believes in Yahweh. Lagi mong tatanungin, na kanino ba yung loyalty mo ngayon? Kung yung loyalty mo na kay Lord, ibig sabihin, meron ka talagang pananampalataya sa Kanya. Number 3 po, faith extends to the entire household. Of course, yung pananampalataya, individual po yan, tsaka personal. Pero si Rahab dito, pati yung kanyang mga buong sambahayanan, magulang niya, mga kapag-anak niya, malamang nanampalataya rin sa Diyos. Parang basahin nga po natin, sa Acts chapter 16 verse 31. Sabi dito, they replied, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Ibig sabihin, ako, yung interpretation ko, yung pamilya ni Rahab nanampalataya rin sa Diyos. Bakit sila nanampalataya sa Diyos? Kasi kung di sila nanampalataya sa Diyos, sana sinumbong na lang nila yung dalawang espiya, no? Or I don't know, konti lang yung detalye na meron tayo sa Book of Joshua. Pero ako, it's safe to believe na nanampalataya sila, at hindi sa pamamagitan ni Rahab, no? Siguro nag-usap-usap sila. We can only imagine. Now, sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 31, by faith the prostitute Rahab, because she welcomed the spies, was not killed with those who were disobedient. Hindi lang po si Rahab, pati yung buo niyang yung sambahayan niya ay naligtas sa pamamagitan po ng pananampalataya. By faith. Ano na po ito? New Testament na to, Book of Hebrews na to, nire-recognize pa yung pananampalataya ni Rahab. Now, paano po natin to isasabuhay, mga kapatid? Number 1 po, have faith in God even in the toughest times. Hindi tayo nananampalataya sa Diyos sa mga, sa mga madadaling sitwasyon lang. When it is easy and convenient to believe in God. Minsan kasi, mabilis lang, palataya ka lang pala sa Panginoon pag convenient. Pero kapag dumating ka na sa punto, kagaya ng mga early disciples, early Christians,
na papatayin ka just because you believe in the Lord Jesus Christ. So isipin niyo po 'yun. Nagkakaroon sila ng choice na or nagkakaroon sila ng dumadaan sila sa sitwasyon na kailangan nilang mamili between Jesus Christ or their allegiance to the emperor. Sabihin nung mga sundalo, pag hindi mo dininay si Jesus Christ, pugutan ka na namin ng ulo, pakain ka namin sa leon, balatan ka namin ng buhay, or ikulong ka namin, buhusan ka namin ng kumukulong mantika. So, sa yung mga early Christians, mga dumanas talaga ng mga matitinding paghihirap at pagdurusa alang-alang sa kanilang pananampalataya. So sa atin mga kapatid, hindi nga tayo dumadanas ng ganun eh. Kadalasan, dumadanas lang tayo ng dalawang choices, no? Whether to please God or to please ourselves. Madalas hanggang ganun lang, pero wala tayong mga persecutions. So have faith in God even in the toughest times. Kung ano man yung sitwasyon na dumating sa atin na talagang napakahirap ng sitwasyon mo, you really have to put your faith in God. Lord, bahala ka na sa buhay ko, no? Basta ako nasa iyong mga kamay, susunod lang ako sa inyo. Number 2 po, demonstrate faith through courageous obedience. Pag sinabi natin demonstrate, ipakita natin. Pag pinapakita natin yung ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod, hindi man naiintindihan. Ganun po, no? Minsan hindi naiintindihan, o madalas hindi naiintindihan ng mga tao sa paligid natin yung mga decision natin just because we believe in God. Buong-buo yung pananampalataya natin sa Diyos. Kaya minsan sumusuong tayo sa mga matitinding mga, desisyon na para sa ibang tao, you're stupid, no? Minsan tingin ng mundo sa atin, mga stupid. Kasi nga, sumasabak tayo sa mga minsan pinagpapalit natin yung career natin, pinagpapalit natin yung mga magagandang oportunidad dahil sa paningin ng tao, ang ganda-ganda ng opportunity mo, iniwan mo pa because you believe in God, wala sa conviction mo na hindi kasi kalooban ng Panginoon yan, no? Gumagawa tayo ng mga ganung desisyon. We want to please God, we want to honor God, we have faith in God. Kaya minsan pinagpapalit natin napakalalaking mga oportunidad. Pero mga kapatid, that's a demonstration of courageous obedience. That's a demonstration of faith in God. Kaya minsan pag sinabi sa iyo ng Diyos na, deny yourself, deny yung mga gusto mong mga oportunidad, isantabi mo na. Pag sumunod ka sa Panginoon in that situation, that's a demonstration of faith. Pangatlo po, encourage our family members and friends to have faith in God. Encourage natin, pag sinabi natin encourage, pinapakita natin kung what does it mean to believe in God, what does it mean to put your faith in God. At kapag tayo nananampalataya sa Panginoon, buong-buo yung pagtitiwala natin sa Diyos, dinedemonstrate natin sa kanila na this is how to believe in God. This is how to put your faith in God. Actually, pag meron kang pananampalataya sa Diyos, relax na relax ka eh. Kasi kahit in the most stressful situation, relax ka pa rin because you believe in God. Nakikita yun ng mga miyembro ng pamilya mo. Nakikita ni daddy, ni mommy, ni kuya, ni ate, ni bunso, kung anong itsura ng isang taong nagtitiwala sa Diyos. Relax na relax, no? Kahit sa matitinding sitwasyon. So, yun po, nakaka-encourage na yun sa mga miyembro ng pamilya natin. Nakikita nila na meron kang buong-buong pagtitiwala sa Diyos. How much more kung i-encourage mo sila? Literally, you're using your mouth to encourage them to put their faith in God. Higit sa lahat, mga kapatid, yung manampalataya sila sa ating Panginoon Jesucristo na namatay doon sa krus ng Kalbaryo sa ikaliligtas natin, sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. At mamaya po sa Dive Deeper, pag-uusapan natin si Rahab. Meron kasing usapan si Rahab tsaka yung spy na kailangan mo ng scarlet. Yung scarlet, yung kulay pulang tali. Pag-usapan natin sa Dive Deeper kung anong connection nun sa dugo ng ating Panginoon Jesucristo. So para po sa ating discussion, what does Rahab's story teach us about faith? Pag-usapan po natin ng mas malaliman pa, and sa Dive Deeper po natin, how Rahab's story is a story of salvation through the gospel of Jesus Christ. Tayo po yung manalangin. Father God, when I think about Rahab, I see how wide and powerful your grace really is. She had a broken past, yet you did not turn her away. You saw her faith.
and you saved her and her family. Thank you that your mercy is not only for the strong or the good, but for sinners who believe. Sometimes I feel ashamed of my own failures, but Rahab reminds me that your grace is greater than my past. Help me trust you with a brave and honest heart. Let my faith be real, not just words. And please use my life so that the people in my home and around me may also see your saving grace. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na kung meron po kayo natutunan, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po. Magkita-kita tayo muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.